Mysterious Woman. Pare, nakita mo na ba ang bagong lipat na babae dyan sa dulo ng San Martin? Tanong kay Carlitos ng kabarkadang si Arturo. Nasa bahay siya nito at nagiinuman sila. Naroon siya sa kanilang probinsya para magbakasyon. Hindi pa, bakit? Naku, kapag nakita mo ay sigurado malalaglag ang panga mo. Napakaganda! Biruin mo, sobrang daming nanliligaw, pila-pila, sabi nito. Talaga? Anong pangalan? May kuryosidad na tanong niya. Inosensya pre. Kinabukasan ay nakita ni Carlitos ang tinutukoy ni Arturo na inosensya. Nasa tindahan siya noon at bumibili ng sigarilyo. Nang biglang maligalig ang kalalakihang nakatambay malapit sa tindahan. Nakita niyang may palapit na babae sa kanila. Napahugot siya ng hininga. Napakaganda ng babae. Malaanghel at perpekto ang hugis ng pusong mukha nito. Mala porselana, ang kutis na kumikislap sa tama ng sikat ng araw. Halata ang magandang hubog ng katawan nito sa simpleng kasuotan. Tinapunan siya ng tingin ng babae. At napahugot ulit siya ng hininga. Nangitian siya nito. Inosensya, pwede ba akong dumalaw sa inyo mamayang gabi? Tanong ng kababaryo nilang si Daniel. Sige, matipid na sagot ni Inosensya. Malaanghel ang boses nito. May mga nagpaalam pang dadalaw at lahat ay pinaunlakan ng babae. Nang paalis na ito ay muli siyang sinulyapan nito at saglit na tiningnan. Naku pre, mukhang sa'yo may tama si Inosensya. Ang swerte mo, sabi ni Jaime na naging kaklase niya noong high school. Sinundan niya ng tingin ng babae. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit pinagkakaguluhan si Inosensya ng kalalakihan sa kanilang lugar. Perpekto ang kagandahan nito. 10:00 ng gabi, tulog na ang mga tao. Pero si Berto ay buhay na buhay pa rin ang dugo. Kasalukuyan siyang nasa bakuran ni Inosensya at palihim na binubusuhan ang naliligong dalaga sa batalan. Butil-butil na pawis at nagiinit na kanyang pakiramdam sa napakagandang tanawing nakikita. Hubad na likod pa lang ni Inosensya ang nakikita pero pakiramdam ni Berto ay nasa langit na siya. At nang humarap ito sa kanyang kinakapwestuhan ay parang huminto sa pagtibok ang kanyang puso sa napakagandang tanawing nakahain sa harap niya. Sunod-sunod na lunok ang ginawa niya. Kinabahan siya nang lumapit sa may butas na kinasisilipan niya ang babae at ilang saglit na tumitig doon. Agad siyang lumayo. Nang muli siyang sumilip ay wala na si Inosensya roon. Nangihinayang na umalis na siya sa kinapwestuhan niya. Hanggang sa makauwi ay laman ng kanyang isip ang nakita. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Walang ibang laman ng kanyang isip kundi si Inosensya at ang kagandahan nito. Akala ni Berto ay normal lang iyon. Pero sa paglipas ng mga araw ay mabilis siyang nangayayat. Parang paralisado ang kanyang katawan na ayaw kumilos kahit man lang kumain. Parang may sariling isip ang kanyang katawan na ang tanging gusto lang gawin ay magkulong sa kwarto at balik-balikan sa isip ang imahe ng katawan ni Inosensya. Sinubukan na niyang iwaksi sa isip ang babae para makagawa ng ibang mahalagang bagay. Pero tuwing tatangkain niya iyon, ay iba yung sakit ng ulo ang kanyang nararanasan. Mawawala lang ang sakit kapag muli niyang itinuon ang isip sa imahe ng katawan ni Inosensya. Nagtataka na ang mga kasambahay at mga kaibigan niya sa kanya ikinikilos. Pero hindi niya masabi sa mga ito ang lahat ng nangyari sa kanya. Pinatingnan na siya sa doktor pero walang makitang diferensya sa kanya. Psychological daw ang nangyayari sa kanya. Malakas ang kutob niya na karma iyon sa ginawang pamboboso kay Inosensya. Papatayin siya ng kalapastangan ng ginawa niya sa dalaga. Isang araw ay pumutok ang balitang patay na si Berto. Misteryoso ang naging kamatayan nito. Ayon sa nanay ng lalaki, isang araw ay bigla na lang itong nagkulong sa kwarto at niayaw nang lumabas para kumain. Hanggang sa umabot sa puntong doon na rin ito sa kwarto dumudumi at umiihi. Wala man itong ginawa sa loob ng kwarto kundi tumitig sa kawalan. Isang linggo pagkatapos mamatay si Berto, ay dumalaw si Daniel kay Inosensya. Bit-bit ang punpon ng mga sariwang rosas at chocolate. Kumpiyansa siyang sa gabing iyon ay sasagutin na siya ng dalaga. Bakit hindi? Siya ang pinakamakisig sa lahat ng manliligaw rito. Wala pang babae na bumigo sa kanya. Inosensya, gusto ko na sana malaman ang sagot mo sa panliligaw ko.
Tinitigan siya ni Inosensya. Ikinalulungkot ko, Daniel. Ibaling mo na lang sa ibang damdamin mo, sabi nito. Natulala si Daniel. Na makabawi ay parang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Hindi siya makakapayag basti din siya ng dalaga. Galit na hinablot niya ang braso nito. Pinaglolo ko mo ba ako? Hindi ako makakapayag. Bitiwan mo ko. Pilit na kumakawala sa Inosensya sa mahigpit na pagkakahawak niya pero hindi nito magawa. Kay tagal kitang pinagtiyagaan tapos babasti din mo ako. Akin ka lang, Inosensya. Galit na sabi niya. Kasunod niyon ay sinuntok niya sa sikmura ang babae. Napahiga ito sa sakit. Kinababawan niya si Inosensya at maagap na tinakpan ang bibig nito nang warakin niya ang blusang suot nito. Pinagahalikan at dinama ni Daniel ang mga parte ng katawan ni Inosensya na sa panaginip lang niya nahalikan at nahaplos. Nanlaban ang dalaga pero mas malakas siya rito. Maya-maya ay tumigil ito sa pagpalag. Nang tingnan niya, nakita niyang nakapikit ito at parang mainuusal na kung ano. Hindi na niya pinagkaabalahang isipin pa kung ano ang ginagawa nito. Akmang ipagpapatuloy na niya ang ginagawa nang makarinig siya ng mga boses mula sa ibaba. Nataranta siya, agad siyang umalis sa pagkakababaw kay Inosensya at mabilis na inayos ang sarili. Huwag na huwag kang magkakamali na sabihin sa iba ang nangyaring ito. Kaya kitang patayin, Inosensya, banta ni Daniel bago mabilis na tumalon sa bintana. Nakabalik siya sa bahay nang walang nakakapuna sa kanya. Nang nakahiga na siya, ay nakadama siya ng panghihinayang. Maangkin na sana niya si Inosensya kung hindi lang sa mga stolbong dumating. Iyon ang iniisip niya bago makatulog. Nanuot sa ilong ni Daniel ang halimuyak ng tila bagong bukadkad na rosas. Nang magmulat ng mga mata, nakita niya nakatayo sa harap niya si Inosensya. Nagpabalikwas siya ng bangon. Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti ito. Nandito ako para ituloy ang naantala kanina, sabi nito sa malamyos na boses. Napatitig siya, hindi makapaniwala sa sinabi ni Inosensya. Inilahad nito ang kanyang kamay. Tumayo ka, Daniel. Hagkan mo ako, sabi nito sa nangaakit na tono. Sabik na tumayo si Daniel at hinagkan si Inosensya ng buong pananabik. Na muli niyang titigan ang babae ay nakangiti pa rin ito. Hindi ka galit sa ginawa ko kanina? Nagtatakang tanong niya. Noong una, oo. Binigla mo kasi ako. Pero nang maramdaman ko ang mga haplos at halik mo, ay parang hinahanap-hanap ko na iyon, Daniel. Angkinin mo ako ngayong gabi. Nagtungo ang mga kamay nito sa tirante ng pantulog at dahan-dahang ibinaba iyon. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Daniel. Nang tuluyang tumambad sa kanya ang hubad na katawan ni Inosensya, ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Hinablot niya ang batok nito at mariing siniil ito ng halik. Nagpatibawang sila sa kama habang ito ang nasa ibabaw niya. Patuloy siya sa paghalik sa babae nang maramdamang bumubundol sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang tingnan niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting bumubukol ang pusod ni Inosensya. Humaba iyon hanggang sa dulo. Iyon ay maging ulo ng nakakatakot na halimaw na may matutulis na pangil. Kasunod niyon ay isa-isang nagsulputan sa iba't ibang parte ng katawan ni Inosensya ang katulad ng nasa pusod niya. Nakalabas ang matutulis na pangil ng mga iyon na tila anumang sandali ay lalapain siya. Nang tignan ni Daniel ang mukha ni Inosensya ay wala na ang bakas ng magandang mukha nito. Sa halip ay ulo ng isang nakakilabot na reptilya ang nakita niya. Ang katawan ng babae ay kulay matingkad na berde na may magagaspang na kaliskis. Kulay dilaw ang mababagsik nitong mata. Bakit ka huminto, Daniel? Ayaw mo na ba akong angkinin? Sabi nito na lumalabas ang manipis na dila habang nagsasalita. Hindi, isa kang halimaw. Lumayo ka sa akin. Nangingilabot na sabi niya. Angkinin mo ako o kakainin kita. Galit na sabi ni Inosensya. Tinangka siya nitong halikan pero umiwas siya. Pilit na bumangon si Daniel para takasan ang babae pero hindi siya makaalis sa pagkakaibabaw nito sa kanya. Ayaw mo kong angkinin? Pwes, kakainin na lang kita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang unti-unting lumaki ang ulo ni Inosensya at bumuka ang bibig na may matutulis na pangil. Hinawakan nito ang kanyang ulo at unti-unting isinubo iyon. Pumunit sa katahimikan ng gabi ang malakas na sigaw nito. Kinaumagahan ay pinagkukumpulan ng mga kapitbahay ang kuko ni Daniel. Ayon sa nagtitinda ng gatas ng kalabaw, tumatawag ito sa bahay para ibigay ang rasyon ni Daniel ng sariwang gatas.
Nang walang sumasagot mula sa loob, itinulak ng tindero ang pinto at bumukas iyon. Lakas loob nitong pumasok sa bahay. Nakita nitong nakabulagta si Daniel at dilat na dilat ang mga mata pero wala ng buhay. Nakataas ang mga kamay ng lalaki na tila pumapalag. Inakala ng mga tao na nagkataon lang ang magkasunod na pagkamatay ni Berto at Daniel. Pero noong linggo-linggo ay may kabinataang namamatay sa pangungot sa lugar nila. Doon na nagsimulang maligalig ang baryo nila. Galing si Carlito sa binyag ng anak ng dating kaklase mo elementarya. Alas 11 na ng gabi at mag-isa na lang siyang naglalakad sa kalsada. Pasipol-sipol pa siya habang naglalakad na mapakunot noo na mapatapat sa kubo ni Inosensya. Nakabukas ang bintana roon at panay ang labas ng itim na usok. Sa pag-aalala na baka may nasunog sa loob ng bahay ay agad siyang lumapit doon at akbang tatawagin si Inosensya na marinig niya ang ungol nito na parang may sinasambit na kung anong mga kataga. Dala ng kuryosidad ay sinilip niya ang babae mula sa bukas na bintana. Nakita niyang nakaupo ito sa sahig habang nakayuko at nakalahad sa ere ang dalawang kamay. Sa paligid nito ay may nakatirik na mga sinding itim na kandila. Napaatas siya nang marinig na nagsalita si Inosensya. "Narito ka." Napaurong si Carlitos at mabilis na tumalikod. Nakakahiya, baka akalain ng babae. Nanananiktik siya sa kubo nito. Hanggang sa nakahiga na siya sa kama ay palaisipan pa rin sa kanya ang nakita. Ano ang ibig sabihin ng nakita niya? Ano ba talaga si Inosensya? Nakatulugan na niya ang ganoong isipin. Naramdaman ni Carlitos ang malamig na simoy ng hangin na sumisisid sa kanyang kalamnan. Dumilat siya, nakita niyang bukas ang mga bintana. Akmang isasara niya iyon nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya iyon, nasurpresa siya na makita si Inosensya sa harap ng bahay nila. Tinatangay ng hangin ang mahabang buhok nito na umaabot sa bewang. Nakakabighani ang suot nitong puting pantulog. Nakangiti ito habang masuyo siyang pinagmamasdan. "Ano ang ginagawa mo dito, Inosensya? Paano ka nakapasok sa kwarto ko?" "Hindi na mahalaga iyon, Carlitos. Ang mahalaga ay nandito ako. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa iyo ay nabighani mo na ako. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay na makasama sa pahabang panahon. Ang makapiling ko sa aking pag-iisa." Malamyos ang boses na sabi nito. "Nahihiwagaan ako sa iyo, Inosensya. Kagabi nakita kita." Ngumiti ito. "Sinasabi ko na nga ba ikaw yun. Gusto ko na sanang lapitan ka pero naalala kong hindi pa ganap ang aking kagandahan. Hindi pa tumatalab ang epekto ng pagkuha ko ng isa pang buhay." Sabi nito habang unti-unti umuupo sa gilid ng kama niya. Napaatas siya nang marinig na nagsalita si Inosensya. "Narito ka." Napaurong si Carlitos at mabilis na tumalikod. Nakakahiya, baka akalain ng babae. Nanananiktik siya sa kubo nito. Hanggang sa nakahiga na siya sa kama ay palaisipan pa rin sa kanya ang nakita. Ano ang ibig sabihin ng nakita niya? Ano ba talaga si Inosensya? Nakatulugan na niya ang ganoong isipin. Naramdaman ni Carlitos ang malamig na simoy ng hangin na sumisisid sa kanyang kalamnan. Dumilat siya, nakita niyang bukas ang mga bintana. Akmang isasara niya iyon nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya iyon, nasurpresa siya na makita si Inosensya sa harap ng bahay nila. Tinatangay ng hangin ang mahabang buhok nito na umaabot sa bewang. Nakakabighani ang suot nitong puting pantulog. Nakangiti ito habang masulo siyang pinagmamasdan. "Ano ang ginagawa mo dito, Inosensya? Paano ka nakapasok sa kwarto ko?" "Hindi na mahalaga iyon, Carlitos. Ang mahalaga ay nandito ako. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa iyo ay nabighani mo na ako. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay na makasama sa pahabang panahon. Ang makapiling ko sa aking pag-iisa." Malamyos ang boses na sabi nito. "Nahihiwagaan ako sa iyo, Inosensya. Kagabi nakita kita." Ngumiti ito. "Sinasabi ko na nga ba ikaw yun. Gusto ko na sanang lapitan ka pero naalala kong hindi pa ganap ang aking kagandahan. Hindi pa tumatalab ang epekto ng pagkuha ko ng isa pang buhay." Sabi nito habang unti-unti umuupo sa gilid ng kama niya. "Pagkuha ng buhay? Ano ang..." Hindi na ituloy ni Carlitos ang pagtatanong nang mapagawi ang tingin niya sa salamin na nasa tukador. Iba ang refleksyon ni Inosensya sa salamin. Matandang-matanda na ito roon at puting-puti na ang buhok.
Nanlalaki ang mga matang muling ibinaling niya ang tingin dito. Ang refleksyon mo! Takot na sabi nito. Huwag kang tumingin sa salamin. Galit na sabi ni Inosensya. Agad itong tumayo at iniwas ang sarili sa salamin. Anong klaseng nilalang ka, Inosensya? Nalilitong tanong ni Carlitos. Isa akong purong mangkukulam. Ang kaalaman ko ay likas at nananalaytay na sa aking dugo. Ipinanganak akong may di karaniwang kaalaman sa itim na mahika. Pero ang kapalit niyon ay habang buhay na pag-iisa. Hindi ko alintana iyon noon. Pero nang nakilala kita, pinaibig mo ang puso kong sa mahabang panahon ay naging bato. Kinakailangan kong pumatay ng mga lalaking walang basbas ng sagradong matrimonya para maipreserba ang aking maskara, ang walang kapantay na kagandahan at para matuwa ang aking Panginoon at pabigyan niya ako kapag hiniling kita, sabi ni Inosensya habang unti-unti namang lumalapit sa kanya. Ikaw ang pumatay sa mga lalaki rito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, kapalit ng walang kapantay na kagandahan at kapalit mo. Unti-unting napaatras si Carlitos. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot sa akin. Hindi mo daranasin ang naranasan nila. Kaya pa kang mamamatay upang sa mahabang panahon ay aking makapiling. Pakiramdam niya ay lumubo ang kanyang ulo sa sinabi ni Inosensya. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya habang umaatras na siya. Itinulak niya ang babae nang natangkang hahawakan siya. Napasadsad ito sa sulok ng kwarto na nalisik ang mga mata nito sa ginawa niya. Hindi ako papayag na makuha mo. Hindi ako sasama sa kampon ng demonyo, sigaw niya. Lalong nanlisik ang mga mata ni Inosensya. Natulala si Carlitos nang tumayo ito at unti-unting magbago ang anyo. Sa isang iglap ay mukha na itong nakakakilabot na taong reptilya. Nagsulputan din sa iba't ibang parte ng katawan ng babae ang mga halimaw na may mahabang liig. Nakalabas ang mga pangil ng mga iyon na tila anumang sandali ay lalapain ka. Kinagalit mo ko? Gusto mo? Isang napakakilabot na kamatayan? Pagbibigyan kita. Kahit ano ang gawin mo, hindi ka makakatakas sa akin. Akin ka, Carlitos, sabi ni Inosensya habang lumalapit sa kanya. Sinaklot nito ang suot niyang t-shirt nang mapariit ito. Alisin mo yan! Natatarantang sabi nito. Nagtatakang kinapa ni Carlitos ang loob ng t-shirt. Nakita niya ang malaking crucifix pendant na pamana ng kanyang namayapang lolo na isang obispo. Inubad niya iyon habang lumalapit si Inosensya. Naumurong nang makitang hawak niya ang cross. Unti-unting nagbago ang itsura nito at bumalik ang inosenteng dalagang nagtataglay ng napakagandang anyo. Maawa ka sa akin, Carlitos, sabi nito na tila walang kalaban-labang boses. Saglit siyang napatigil pero nang maalala ang ginawa ni Inosensya sa mga kababaryo at ang tangka nito sa kanya, nanumbalik ang galit niya. Mamatay ka, kampon ng demonyo, galit na sabi ni Carlitos. Ilang saglit pa ay naglaong si Inosensya, bumagsak sa sahig ang kwintas niya. Napabalikwas ng bangon si Carlitos, habol-habol ang kanyang hininga. Nilinga niya ang paligid, tahimik na tahimik at saradong-sarado ang mga bintana. Bumangon siya at nahagod ang kanyang buhok. Panaginip ng pala, bulong niya. Akala niya ay totoong muntik na siyang mapatay ni Inosensya. Akmang babalik na siya sa pagtulog. Nang may mahagip ang sulok ng kanyang mga mata, binuksan niya ang ilaw at nilapitang kumikislap na bagay sa sahig. Napakunot siya nang makita ang kwintas niya na may crucifix pendant. Paano ito napunta dito? Nagtatakang sabi niya. Lagi niyang suot iyon. Yun lang kasi ang natatanging naiwang alaala ng pinakamamahal niyang lolo. Nakapatid ng namatay rin niyang lolo sa mother's side. Mas malapit siya rito kaysa sa talagang lolo niya. Dito ay sinunod ang kanyang pangalan. Nakatitig pa rin si Carlitos sa kwintas. Habang nakatitig doon ay naalala niya ang kanyang panaginip. Kumabog ang dibdib niya. Diyos ko, tanging nasabi niya. Nang araw ding iyon ay nabalitaan ni Carlitos na natagpo ang patay sa higaan nito sa Inosensya. Ang hula ng mga tao ay binangungot ito. Ang tanging ipinagtataka lang ng mga nakakita sa wala ng buhay na katawan ng dalaga ay may malaki itong lapnos sa noo na hugis krus. Hinaplos niya ang kwintas na suot at hinalikan ang krus. Iniligtas siya ng Diyos mula sa kamay ng isang kampon ng demonyo. Ang mapagbalat kayong si Inosensya.